Shut the F up. Nagmura. Oh, nagmura mga kababayan ang hindi daw bakla. Nagalit siya mga kababayan at nag-warning sa kanya mga detractors. Shut the F up! Oh, yun daw mga nanabutahi sa kanya mga kababayan na yung iba tinatawag pa siyang bakla. Shut the F off. Sabi ni Lacson talaga sa hearing sa Senado. On record mga kababayan. Ano niyo po? Shut the F up. Let us now resume Yan ang hindi bakla. Lalakwe. Oh, lalakwe na ba mga kababayan? our hearings. Let this serve as a warning to skeptics, Oh, warning sa inyo. detractors, and hijackers Hijackers! Kayo nagtatawag sa kanyang bakla, mga hijackers who kayo. exploit the vulnerabilities Ang vulnerability ko bilang lalakwe. and anger of our people to deepen the fault lines of our nation Oh. during these trying times. Oh, warning yan sa inyo ha. Your noise will not silence the truth. Ang inyo daw mga lingas-ngas ay hindi sa silence sa katotohanan na akla. Neither does it provide any help Ay, naku. in our investigation. Your noise cannot convict. Ungas! Ikaw nga ang Diyos ko Lord, kung nagtuloy-tuloy pa lang ang hearing mo, Lacson, tapos na yan ngayon. Ikaw nga ang nag-i-stop, nagsa-silence. Puro kayo break. Matagal na sana itong tapos mga kababayan ko, tinuloy-tuloy lang ang kanilang hearing sa Blue Ribbon. Bakit naabutan ka pa ng 2026, Lacson? Ungas. And won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only Ikaw nga ang hindi nag-i-indict. Sa tuwing dati mga kababayan, nasasabit yung pangalan ni Romualdez at ni Marcos. Stop. Anong nangyari? Wala na tuloy si Romualdez mga kababayan. Malay natin kung nakatakas na rin. evidence does. Para ipangalandakan ninyo Nabakla. Lacson, hindi. Siya bakla. Anong sabi ni Gonzon at sa ni Amy? Babae po inutil ako. at walang silbi Oh. ang Blue Ribbon Committee Talaga. Pero hindi lang naman Dati-dati okay ang Blue Ribbon Ang nakakapag-inutil dyan dahil sa'yo. At kay yung tuta soto mo. is not only insensitive to its members, but an Ikaw ang inutil. At saka si Soto, Lacson. insult Yan lang to our totoo. fellow Filipinos Ikaw ang insulto sa Pilipino. who have consistently followed and monitored our hearings Diyos and ko. participated in the trillion peso march. Kailan pa yun? Di ba matagal na yun? Kung hindi ka inutil, Lacson, bakit ngayon mo lang sinundan ang hearing? The clergy, students, ordinary workers, and all concerned citizens who became Wow. aware Wow, nanghanap pa ng mga kababayan ng kakampi. and exposed to unbridled and systemic corruption, mainly made possible by the Blue Ribbon Committee hearings. Wow, sila pa daw ang mabida na mga kababayan. Mahiyata kay Marcoleta, Lacson. And the media, who serve as a powerful Nakakampwit din ninyo. tool in bringing to the households, eateries, barbershops, etc. Sa parlor. Isali mo lang ng parlor. the details of each and every hearing of your Blue Ribbon Committee. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Let us now Shut the F up! Ikaw ang mag-shut up, Lacson. Ang dami mong pautot. Tingnan nyo mga kababayan, kapag may mga crucial na mangyayari dyan, mayroong mga pipiyak, lalong-lalo na mga bagong testigo na masasabit na naman si Romualdez at saka si Marcos. Mag-i-stop na naman yan ng ilang buwan. Kailan pa ito nagsimula ang Blue Ribbon? Di ba right after July mga kababayan na nagsabi si Bangag na mahiya naman kayo? And then, January na. Lord. Ngayon pa lang magkukontinue dahil na-stop mga kababayan. our hearing. Ay, nako. Nar. Dito na lang tayo mga kababayan o kay Marcoleta Interesting pa ito mga kababayan dahil nagkainitan. Talagang nagkainitan. And you started, Oo. I am happy that the chairman already encouraged the DOJ na kunin nyo na yung nakadetain sa Senate. Marami pa raw kaming nakadetain dito para lumugluwag yung aming detention area. Yung ba yung tawag natin, boss? Detention area. Senate Airbnb ata ang tawag natin dun O para lumuwag-luwag naman yun, sabi ng DOJ, opo, kukunin namin. Talaga, kukunin nyo?
Yes, Mr. Chair. Thank you. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution, kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Ombudsboying ang ano niyan, mga kababayan, nagpaulo-ulo we niyan. never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya naging nga po, problema- sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Kaya po, grabe ang taray. Parang hindi ka nakakaintindi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, pwede No, may memorandum siya. namin ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng... Kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice na Ombudsman, Na siya nga, ay, na hindi Ombudsboying, naman basta-basta nabuang. kailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni... Ang problema Tapos po sa uli ng kaunti mga kababayan, tapos ang binulsa trilyon. doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, Gumagawa-gawa ng bagong mga kababayan, rules. kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Talaga. Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions Sino nga magdedetermine na magkano isa sa uli? contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice Kalokohan lang yan mga kababayan. Tingnan nyo, itong sina Alcantara, mga kababayan, at sina Bernardo. Sa uli lang nagkakarampot mga kababayan, Witness Protection Program agad. representing the DOJ and the WPP and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po Abusado kayo, budas. sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurako. Palusot ka pa. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho? Sa korte na eh. Dapat nakulong na yan. Pwede namang mga kababayan na pagbayarin na agad-agad. Ang korte na mga kababayan ang magsabi na isauli ninyo. Ang nakikitang mali doon. Para po sa amin, para ho maibsan Ang mali doon ungas, hindi nyo nga alam kung magkano ang ninakaw. Magnanakaw na nga ang mga iyan eh. For sure, magsisinungaling yan. kahit papano yung sakit at Sakit, pagdurusa ikaw ang ng sakit sa ating utak. mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano Diyos ko Lord, si Marcos ang sabihan ba nyo yung yan. maibalik natin yung kaunti? Kaunti, tapos ang marami, hindi. Tapos, lusot na sa pananagutan, Remember, mga animal, naging witness pa mga kababayan.
state witness na Udas. Sir Chair, if Eh, I may... do not preach to the choir. ha? No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang. Oh, sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Oo nga. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. Yan mga kababayan, kung talagang pagdating ng panahon, lagot itong mga hudas na ito na gumagawa, nagbebend ng law. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Palaging Paano mali. yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? O, di ba? O, aasa na lang sila mga kababayan kung magkano ang isa sa uli ng magnanakaw. Samantalang, fixed naman ang pera mga kababayan na ninakaw nila. Andun naman yan mga kababayan sa mayroong paper trail kung magkano ang ninakaw mga proyekto dapat na nakalaan. Tapos magsauli lang ng barya-barya mga kababayan. Yan na, okay na yan. Absolutely na, hindi na pwedeng makasuhan dahil state witness Magkano na. daw? Ang problema dyan mga kababayan, kung ayan na nga, klaro na nga kurakutan, tapos makukurakot pa nila yung mga kababayan na scheme na yan dahil sasabihin nila na, sige, magsauli ka ng ganito pero ibubulsa namin yung malaking parte dito. Under the table. Ganyan ang gawain eh. Kagaya ng gawain daw di umano sa BIR mga kababayan, di ba? Dapat napakalaki yung bayarin mo sa tax kunwari tapos mayroong settlement. Napakaliit na value ng settlement mga kababayan tapos sige pumayag na ang mga bossing dahil di umano under the table doon ang bayaran. Lord. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Isoli! Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG. PG? Nung ako yung chairman pa dito, Prosecutor General. sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba? Tawa-tawa Yung pa. araw din na yon, nag-press con Mapapagalitan na ka. si Secretary of Justice.
Narinig ko eh. Udas kasi si Boying, mga Sabi kababayan. niya, Yan hindi ang, po pwedeng ganun. ang gugulo Ay, dyan. cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganun na lang. And then the new Senate President based his Tuta, judgment Soto. of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ. Oh. Huwag na muna Brahin natin mo yan. pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Walang Nagpunta nga ganon. siya dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution na. Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung... To the rescue na, oh. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Kung hindi hindi nila ma-suspend, time's up na agad. Tapos wala na. Mapuputol ang usapan. Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Oh. Senator Marcoleta. Yes po, Your Ana, Honor. pinigil na si Marcoleta. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, kasi po, di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawang mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala ng restitution? Nung una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman po nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, point of order before the next. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Yan Pwede na, po bang Spyros. malaman kung tulad ng iniutos ng chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Diskaya nung buong listahan nila, ledger ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated Iniwan po. na kami! Kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganon din po yung mga nangungumpahan sa office po namin na building na pinauupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite,
kina Mr. Diskaya isubmit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2020. In short, hindi pa nakasubmit. Dahil wala nang mga tao, tauhan. Huwag po nilang sisisihin ng City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Hilingin mo na lang, kunin mo Ribbon ngayon. Committee. Mr. Chair. Sabi rin Hindi, po Chacha. ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isubpoena na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po. Oo nga, may copy sila eh. May copy. Ay, nako. Oh, sige. Para lang may mga kababayan, mag-isa itong si Virus. Talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. Mr. So wala po kayong mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the Chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ay, mayroon ngang listahan sa DPWH. Naghahanap lang sila ng mga kababayan kung ano mga proyekto ng mga Ang Diskaya. hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya Sino utosan nila doon? Wala nang mga trabahante. yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya, mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang Baka sinira na yon. 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Rizal. We'll try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator David, and Mr. Wala kwenta daw. Just a quick manifestation, Mr. President. Citing 416 cases, ito yung parang potential flood control ghost projects, di ba? Potential flood control ghost And projects. then, following the MIPS start and ends, you establish that talagang merong discrepancies sa coordinates. Tama. Actually, lahat. Grabe no, lahat mga kababayan may discrepancy sa coordinates. Talagang sinadya Yung yan. 50, more than 50 and less than 50, sabi nga ng chairman, parehong mali yun. Because talagang may diferensya. Tama? In comparing po yung actual na site and Yes. then yung MIPS start coordinate. Kaya nga, the reason is, ang nangyari nga, ang pinadala sa opisina ng Pangulo ay yung MIPS application. If you will recall, nandyan naman si Yusek Bernabe. During the first hearing of the Blue Ribbon Committee, of which I was the chairman, I already pointed out na ang sumbong sa Pangulo was based on the MIPS submission, which is wrong. Which is wrong. Nagtataka ako kasi, Mr. Chair, kung bakit hanggang ngayon ayaw pa nilang sabihin yung Matagal na yung binulgar ng Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Kung nagtuloy-tuloy lang si Senator Marcoleta, malaki na sana ang mga kababayan, pinuntahan ng investigasyong ito. Si Lacson, mga kababayan. Dinilay. Nung pinag-submit kayo ng Pangulo, whatever reference data you might have, pwede naman yung ibigay yung PCMA. The PCMA is more accurate than the MIPS. Yusek Bernardo, will I be correct in assuming that? Mr. Chair, tama po, yung PCMA po yung actual. Yes, and then there is even more accurate than the MIPS and the PCMA. Ito yung tinatawag ninyong Survey 123. Survey? Tama? Yun nga namin siguro, maski ang chairman, naguguluhan sa inyo, bakit nga yun ang unan yung naisip? Of course, nagpaliwanag si former secretary, tama naman yun, at sa pagmamadali, dahil nga kailangan na ng Pangulo, ang naisip ay yun muna, MIPS. Pero ito multi-year kasi, kahit paano mo isipin, yung multi-year, gumagalaw naman yun eh. Kung pagbabasihan po natin ang inyong mga records, tingnan po ninyo, sinasabi pa nga dyan sa PCMA, this is geotag ito eh. Hindi ba? Real time. So doon pa lamang sa real time, geotag, dapat yun ang binigay ninyo. So na-lessen sana yung 421. Anyway, sabi ni former secretary, it's mind-boggling. Mind-boggling. 421 naman. Siguro nga sa karanasan naman niya, baka naman siguro 20 hanggang 50 siguro, baka maniwala sa mga. Pero 421, sabi niya medyo katakataka. Pero, Mr. Secretary, I will refresh your memory.
nung ako pa yung chairman, I was expecting na Sana ikaw na nga lang, no? O, kung hindi lang mga kababayan, nilaro nila bangag. Dali-dali nilang tinanggal si Cheese dahil para matanggal sa majority itong si Marcoleta. ang pinag-uusapan natin, wala pa tayong numbers noon eh. Wala pa numbers. But nung mag-deliver ng first privilege speech ang ating chairman, kinuwenta namin lahat. Sabi ko, pagka ganito, hindi ko kulangin sa 50 ang potential numbers ng ghost projects. And at that time, you even agreed with me na maaaring ang ganon. Pagkatapos, yung second meeting, naalala ko, Mr. Chair, Michicha. dalawa lang yung sinabit mo, Yusek. Naalala natin si Paduano, mga kababayan. Michicha. Sarap sa paking dila. Secretary, na ghost Michicha. Para din yung si Mahal, no? Kung magsalita. projects ng flood control. Ito nga yung dalawang projects ng SIMS at saka yung Wawaw na nando sa may Capiz, Taliptip River Yan, no? sa Sims Perez, at Wawaw, Bulacan, mga kababayan. Bulacan. At yung isa naman ay yung Baliwanag, reinforced concrete pasikat ng river araw. wall sa Baliwag, Bulacan. So I was a little bit annoyed. Alam mo naman yun, tinext kita. Sabi ko, Annoyed. This is not our agreement. I was hoping that you will submit to us at least or not less than 50 ghost projects. And then you will remember that because of that text, you texted me back. Tiningnan ko uli yun. The date is August 30, 2025. And you bear me a list of temporary, ang subject ng text mo, Secretary, Summary of Flood Control Inspection by Implementing Offices. This is August 30, 2025. August 30 o ano na ngayon, January na, mga kababayan. Kaya kaduda-duda na, no? Bakit ngayon lang nag-resume, mga kababayan? Mayroon bang Phoenix na dapat i-fix, mga kababayan? Takot silang mabulgar dati, ha? Ikaw, Lacson, oh? Kapal ng pagbumukha mong sabihin mong shut the F off. Ikaw ang shut the F off, mukha mo. The total projects na covered by that summary, 2,113. At dito sa report mo, Secretary, merong without structure, meaning ghost, 15. Oo. So if Maliwanag na, ha? out of 2,113 investigated projects, meron kayong nakitang 15 without structure, meaning ghost. 30,000 mahigit lahat ang projects ng flood control. Then we can compute by Grabe, ang dami, no? ratio and proportion. 2,113 over 15. Ay, hindi. Ay, although, yan, pwedeng i-compute ng ganyan, pero dapat isa-isahin talaga. Hindi yung rough estimate lang, mga kababayan. Multiply by 30,000 by X. Ano mo na ito? So lilitaw dito, Secretary, Estimate lang yan. the potential ghost projects potential. out of the universe of 30,000 projects. Pero mahirap yung sa korte, mga kababayan, hindi pwedeng estimate Pwedeng lang, dapat maging exact. 213 ang costs. Pwede, Hindi pero 421. Yung 200, dito sa kwenta natin, it's possible. Is my logic valid? ano na lang, isa-isahin nyo na lang yung tingnan. Anyway, ang dami naman pwedeng mga kababayan, mag-check niyan. Hindi lang dapat estimate dahil mas mabuti na yung mga kababayan, sigurado tayo sa number. Yusek Bisner? Yes, Your Honor. Akala ko kontra ka eh. Yun nga eh. Bakit hanggang ngayon sinusundan nyo yung MIPS? Hindi kayo kagad kumurba kagad eh. Nakita nyo, merong PCMA, merong Survey 123, but pinilit pa ninyong gaygayin lahat using the MIPS. Alam na ninyo, from the Gaygayin. beginning, I told you it was wrong already. Bakit ngayon, pinipilit nyo pa, ngayon pa lang kayo kukurba, sabi nga ni Senator Montevero, so di uulitin nyo naman lahat ito, ang public na naman Multivirus. magtatagal na naman tayo. Bakit hindi nyo Kaya nga, yan ang gusto ni Bangag. Yan ang purpose ni Bangag. Patatagalin pa, mga kababayan. yung pagsusuri ninyo? Ako na. Your Honor,
Nung nagpakuha po tayo ng coordinates for the inspection ng AFP-PNP. Bakit dated ang September AFP-PNP ang mag-i-inspeksyon? Tapos sasabihin mga kababayan na substandard. Alam ba ng PNP at AFP mga kababayan ang what is the standard of sa flood control? 9, 2025, pinakuha na po natin yung coordinates from both MIPS and PCMA. And ito yung ibinigay natin sa AFP-PNP. Ang ano lang po doon is hindi lahat po ng projects ay merong both MIPS and PCMA infratrack coordinates. Pero as much as possible po, kung ano po yung available ay ibinigay po natin. Di po ganoon, Yusek. Kasi nga, sabi ko nga kay Yusek Bernabe kanina, yung MIPS kasi, very preliminary yun. Pag NEP lang, para lang magkaroon kayo ng NEP, tsaka address pa lang yun eh. Lilitaw, gagalaw na yan pag PCMA na yan. Hanggang sa mapino na ninyo, lilitaw na sa survey 100, lilitaw Mapino? na medyo okay na yung coordinates nyo. Kaya lang, MIPS palagi ang ginagamit mo. Kaya tingnan mo, yung coordinates mo ang baba lang. 2 kilometers. I will give you at least 14 samples of wrong coordinates. All over. Ako, nakakuha ko. Hindi 2 kilometers ang variance. Alam mo yung variance na nakuha namin is from 67 kilometers to 400 kilometers. Kasi ang ginagamit mo is MIPS. That is why at the very beginning, I was telling the DPWH, it is wrong to start from the MIPS. Mamamislead lahat ng mga tao. So, yun ang naging problema natin. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.